This is my farewell message. And the goal is to encourage po kayo sa aking pag-alis na makita nyo na ang pagsamba ay hindi para kay pastor. Kaya 2 Sunday, sabi ko yung isolated preaching natin is all about worship. And last week, habang pinag-iisipan ko, hindi ko sinasadya pero ang ganda pala nung nangyari na ginawa natin to. Kasi last week pinag-aralan natin yung Revelation chapter 4 na dinala ng Panginoon si John in the future para makita niya kung ano yung worship. So that the present generation nung panahon ni John, syempre, ma-encourage sila na mag-worship pa din kahit pinapatay na nga sila. Kasi alam natin, nung masulat yung Revelation, di ba? Nasa time of crisis sila, pinapatay sila, and parang ayaw na nila mag-gather to worship. Kaya ang ginawa ng Panginoon to encourage them, dinala niya si John, pinakita sa kanya yung future, at pinakita niya yung future worship. Ngayon naman, ang gagawin natin, titingnan natin yung past. Para tingnan natin kung paano naman nagwo-worship yung mga tao in the past. Nang sa ganun, sa panahon natin ngayon, makita natin, ano ba talaga yung worship? Kasi ang intindi ng iba, worship is all about praise and worship, singing. Hindi nila alam na yung buong nangyayari sa congregation, worship na yon. The moment we start gathering at 9:30, that's the start. Nag-i-start na yung worship. Though sabi lang natin, Sunday school ito, hindi pa to worship. Pero worship na to. Worship na yon. And worship na lahat nung nangyayari dito sa atin. And more about that, kaya tingnan natin sa Psalm 103, tingnan natin yung worship na to. And this is an encouragement to worship the Lord. So yung salitang bless, 7 times siya na-mention sa buong Psalm 103. Perfect number, 7. And sa 7 na yon, na sinabing, bless the Lord, O my soul, makita mo sa verse 1, 2 beses siya binanggit. And then sa pinaka-last verse, 2 beses din siya binanggit. So kumbaga, nakasandwich tayo doon sa chapter na to ng Psalm 103, doon sa bless the Lord. So meaning, ang buong tema ng Psalm 103, it starts with bless the Lord and ends with bless the Lord. And hindi lang yon. Nag-start siya ng bless the Lord, O my soul, pero tingnan nyo din sa ending. It ends with bless the Lord, O my soul. So, ang pinakamensahe na binapakita sa atin dito is not only David is calling or commanding all creation to bless the Lord, but then the message is the blessed of God should bless God. Explain ko lang, medyo tricky, di ba, yung salitang bless, kasi hindi naman, pag ginamit mo yung salitang bless, bless ka kay daddy pastor mo, bless ka kay tito ganito, di ba? Nagbe-bless tayong ganyan. Yung ba yung ibig sabihin ng bless? No? To bless is to honor. To bless is to bow the knee. Kapag ginamit dun sa pag sinabing bless the Lord, literally, the psalmist is calling everyone to bow the knee before God. Bow the knee. Honor Him. Worship Him. Yun yung ibig sabihin ng bless the Lord when it applies to God. Magpapakababa tayo sa Kanya, and literally in the Old Testament, you are to fall down, you are to bow the knee. No? Ang pinapakita dito ay yung superiority or sovereignty ng Diyos. Hindi yung pag sinabing bless the Lord, hindi tayo yung magdadagdag ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi ganon. Hindi niya kailangan
yung papuri natin para madagdagan yung pagka-Diyos niya. Diyos na siya. Magpuri ka o hindi, Diyos siya. No? Yun yung sinasabi dito. Pero you must bless the Lord because you are blessed by God. Kaya, tingnan natin, the command for worship is personal. Titingnan natin yung progression of the command ng bless the Lord. Personal, kasi sabi rito, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So, personal muna yung worship. And this is true. Dapat meron tayong personal worship. Yes, we are gathered here, congregationally, corporately, but worship is personal. Hindi po valid na nandito ka na, nakigaya ka na sa ginawa natin, valid na yung worship mo. Tinitingnan tayo ng Panginoon individually and corporately. No? And yung idea dito ay sabi ni Spurgeon, and let me quote him, to bless the Lord is beneficial to ourselves personally. May benefit daw ito personally sa atin. Because we cannot bless God at the same time idolize ourselves. Praise preserves us from being envious of others. Worship preserves us from idolatry. Worship preserves us from envy. Remember the story of Asaph in Psalm 73? Sabi niya, I almost sleep. Sabi niya, muntik na ako madulas, matisod, when I saw the prosperity of the wicked. Nagko-complain siya sa Diyos. Yung Psalm 73 is a complaint, yet it ends with worship. Why? Sabi niya, nakita ko tong mga masasamang tao, ang yayaman. Nakita ko tong mga to, wala naman takot sa iyo, Lord. Bakit sila pinagpala? Parang, let me use the term. Parang pinagpala sila, mas pinagpala pa sila ng Diyos. Tapos sabi ni Asaph, ako na nagwo-worship. Parang ang hirap-hirap ng buhay ko, ang dami-daming trials. So naiinggit siya. Gusto niya ring maging mayaman. Sino bang hindi? Diba? Pero paanong mabantayan yung sarili natin sa inggit na nagdadala ng kapahamakan? Anong sabi niya sa verse 17? Until I entered into your sanctuary, and nung nag-worship siya, then, sabi niya, then I know their end. Hindi na ako nainggit. Nakita ko, blessing. Nag-worship ako kay God. Kasi nakita ko yung ending ng wicked, paparusahan sila ng Panginoon. And in worship, not only hindi lang natanggal yung kanyang envy, nireveal pa sa kanya kung gaano siya kamangmang. Sabi niya, I also saw my own ignorance and foolishness. Gusto mo makita kung gaano ka kamangmang sa harapan ng Diyos? Mag-worship ka. Gusto mo matanggal yung inggit? Mag-worship ka. Gusto mong matanggal yung uri mo sa sarili mo? Alam mo yung tuwing may kakwentuhan ka, hindi tayo aware minsan, pero ang nabibida pala natin, ay, alam mo ako, alam mo ako, alam mo ako. Yung ikaw na lang yung center ng universe. Yung ikaw yung sana tumiikot ang buong mundo sa'yo. May ganun bang tao dito? I hope not. Yung tuwing may makakausap pang iba, puro na lang yung sarili mo, binida mo. Ibig sabihin, kulang ka pa sa worship. Dagan mo pa yung worship so that you will not idolize yourself. Worship is personal because salvation is personal. Kaya kung di pa to saved, pag hindi pa saved, mahirap mag-worship yan. Di pa saved yan eh. Mahirap pilitin yung taong hindi ligtas mag-worship. Kaya pag hindi ligtas, di naman natin pipilitin mag-worship eh. Alam nyo naman yan. Pag hindi ligtas, alam natin, gospel, 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 because
Kapag naintindihan niya yung gospel, kusa nang magwo-worship yan. Yun yung epekto ng gospel sa tao. Magkukusa na siyang mag-worship. Second, worship is not only personal, it is also spiritual. Bless the Lord, O my soul. Sabi ni Joel Bicky, soul is the center of the person. So as the soul is central in pleasing God, religion without devotion of the inner man or heart offends God. Kaya ang worship, yes, liturgical ang style, physical aspect, but then sa worship ang tinitingnan ng Diyos, yung puso din natin. Hindi ko sinabing baliwalain natin yung order because God is the God of order. Pero ang tinitingnan din ng Diyos sa'yo, yung puso mo. Pag sumasamba ka, pag binabasa mo yung scripture, tinitingnan mo ba, iniintindi mo ba yung salita ng Diyos? Tinitingnan mo ba na para sa'yo yung salita ng Diyos? Kaya marami tayong portion ng reading of the scriptures kasi gusto nating makita yung sarili natin sa salita ng Diyos. Ituwid tayo sa mga mali natin. We read more. We don't need less. We need more. Pero pasubali, baka mag-isang chapter kayo ng call to worship, ha? Iksi-iksi na lang, call to worship yan. Iksi lang muna. Baka mag-end kayo, Psalm 103, bless the Lord, oh my soul. Binasa na lahat ng chapter, nainip na lahat. Yeah, we need more of God. We need more of His scriptures. Pero sa call to worship, introduction pa lang. Kaya po mga kapatid, yung mga ritualistic type of worship, mas pine-perform nila yung ritual according to church history that when they are doing rituals, may nagfa-function na spiritual. Example, transubstantiation. Kapag ginawa daw nila yung Lord's table na ginagawa natin, may magic na nangyayari na yung tinapay nagiging literal na katawan ni Kristo at yung juice ay nagiging literal na dugo ni Kristo. Why? Because the Mass is a ritual na ginagawang nagtatransform into a spiritual when it comes with the proper ritual. Yun yung nangyayari. No, it's not. Wala sa Bible yun. Kaya ang sinasabi sa atin dito, it's your soul. Kasi tinubos ng Diyos yung kaluluwa mo. So therefore, your soul, yun yung mahalaga sa Diyos. Kaya hindi pwedeng physically present, soul is absent. Yung ibig sabihin, yung soul is the center seat of our intellect and emotion. Maraming nagwo-worship na present physically, pero yung utak nagluluto na sa bahay, naglalaban na. Pwede ba yun? Kaya nga sabi niya, your soul must be present. Oh, my soul! Hindi yung expression na, oh, my soul. Kaya soul. All that is within you. Hindi yung pwede utak mo, nagluluto ka na, naglalaba ka na. Ang tagal na, pastor, gutom na, umuulo na yung tiyan ko. Soul. Hindi ko sinabing i-absent nyo rin yung body. Marami naman ganito rin. Excuse din. Pastor, my soul is present with you. Though I'm physically absent, my spirit is there. Ngek. Pwede ba yun? Kaya pag nagko-call to worship, nagwo-worship na, huwag nyo pong i-absent yung utak nyo dito. Gawin nyo na lang sa school, pero wag sa worship. Yung nasa klase ka, pero lumilipad yung utak mo, okay lang yun sa school, pero wag dito sa church. Wag! Pag lumilipad yung utak mo dito, naku po, hindi ka nagwo-worship because the call to worship is spiritual. Then, sabi niya, Verse 1 pa rin. Nasa verse 1 pa rin tayo. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. I want you to notice the word all. Worship must be whole. Total commitment. Why? Kasi yung salvation, whole siya. Hindi ka niligtas lang sa'yo ay isang kamay. No, niligtas ka ni Lord. Kung niligtas ka niya, buo ka niyang niligtas. At kapag namatay ka, pati yung katawan mo na yon, ligtas yon.
Nagets natin? Yung kaligtasan natin, buo, tas nag-worship ka kamay lang. Grabe naman. Nag-worship ka, mata lang. Hindi pwede yun. Our worship must be whole. Sabi ni John Flavel, if Jesus Christ did wholly set Himself apart for believers, sinet apart daw ni Jesus yung buong-buong kanyang sarili, how reasonable is it that believers should consecrate and set themselves apart wholly for Christ? Hindi ba nararapat lamang na iset apart din natin yung buong sarili natin to worship? Kasi nga, nung tinubos tayo ni Kristo, sinet apart niya rin talaga yung sarili niya. Buong-buong sarili niya. Binigay niya para sa atin. The mind knows Him. The will chooses Him. The affections delight in Him. The heart believe in Him. The tongue confess Him. The eyes beholding Him. Ano pa po yung hindi nyo binibigay sa Panginoon sa worship? Worship must be whole. Pasingit lang, kasama yung packet. Tama na, tatawa na si Leo eh. Kasi kasama yung binibigay natin sa Panginoon. Part ng worship yan eh. And we know the object is worship is the triune God. In the future, sa Revelation chapter 4, sino yung nakita niyong wino-worship doon? God. God who? May triune God, di ba? God the Father. Sa chapter 5, it's God the Son. Yung pastor, yung Holy Spirit, hindi siya yung sentro. Kasi ang sabi din sa covenant, sa triune God, the Holy Spirit, hindi siya nag-concentrate sa kanyang sarili. Ang ministry ng Holy Spirit is for people to see Christ. Christ-centered ang Holy Spirit. And the ministry of Christ naman is to the Father. Ganun yung dating. Kaya in the future worship, wala tayong makita doon na yung Holy Spirit may sariling throne. Wala. Makita mo sa Revelation 4, it's God the Father. Revelation 5, it's the Lamb, sabi dun sa Revelation chapter 5. But it's the triune God. Picture, I don't know. Walang picture na pinakita sa atin kung paano ma-worship doon. But then the object of worship is the triune God. Because the Father elects, the Son redeemed, the Holy Spirit seals. But then worship includes recalling God's activities. Tingnan nyo rito. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, forget not all His benefits or blessings, who forgiveth, who healeth, who redeemeth, who crowneth, who satisfieth. It means God is actively bestowing gifts, blessings, benefits. He forgives. Pag nagpatawad ng Diyos, non-stop. Hindi automatic na namatay siya. Automatic kang pinatawad. No. Ang point is available ang forgiveness. Now, ask for it. Hindi siya magsasawang magpatawad sa'yo. Nagkasala ka ngayon, then ask forgiveness. Pastor, ang laki ng kasalanan ko. It does not matter. Mas malaki ang biyaya ng Diyos. He will forgive. It never ends. He forgives. He continuously forgives. Yun yung ibig sabihin dyan. Hindi nag-i-stop ang forgiveness. Mag-i-stop ang forgiveness. If you don't ask, hindi ka nahihingi ng forgiveness. Hindi ibibigay sa'yo ng Diyos. Totoo, Pastor. Totoo. Pastor, kahit talaga nakagawa ko, yes. Alam niyo po kung bakit sinasabi ng Bible na if we confess
Conditional yung if. If we confess, He is faithful and just to forgive us. Di ba? He is faithful and just to forgive. But if you will not confess, He will not forgive. Hindi automatic ang forgiveness, church. You must ask. Hingi ka ng forgiveness. Papatawarin ka ng Diyos. But if you stop asking God, He will never forgive you. Ganon din naman sa salvation, di ba? Sino naligtas nang wala man lang humingi ng sorry kay Lord? Paano ka naligtas? Namatay siya sa cross. Did you repent? Nag-repent ka ba? And lahat dito, He heals. Yung salita dito na diseases, maraming misinterpretation, lalo na sa panahon natin ngayon, na gagaling. The diseases na mentioned dito, hindi lang ito physical healing, but all kinds of diseases na result ng sin. And ang point ng text na to is that ano man yung epekto ng sin, kayang i-heal or make whole ng Diyos. Hindi ito yung physical healing na, pagalingin mo ako Panginoon. Part of it, gagaling ka. Pero hindi, surface lang yun. Ang totoong healing na binabanggit dito and diseases dito ay yung epekto ng kasalanan. So once na ginawa natin ito yung ginawa ng Panginoon sa atin, there is healing, redemption. Kaya din, banggit pa rito, He redeems thy life from destruction, who crowns thee. And then yung verse 4, gusto ko lang explain yung salitang crown. It means yung process ng pagbibigay ng crown is with dignity and honor. Ano ibig sabihin, Pastor? Minsan ang nakita ko dito nung una is the loving kindness and tender mercies. But then, ang pinapakita pala sa original language nito ay yung salitang kung paano binibigay sa atin ng Panginoon yung loving kindness and tender mercies. Ibibigay niya sa iyo yung loving kindness and tender mercies in a way na binibigay niya to na may dignity and honor sa tao. Kaya nga yung James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, and the same thing na yung perfect gift na binibigay ng Panginoon, kapag binigay niya to is in the process of good. And same here, yung crowning na ginagawa ng Diyos. So worship includes recalling God's activities. And then worship includes adoring God's character. Kaya from 6 to 19, binanggit lahat dyan kung sino ang Diyos. He is just and righteous. He is merciful, gracious, slow to anger, compassionate, greatness in mercy, love and compassion, etc., etc. Great psalm. Makikita nyo lahat tong kagandahan ng psalm na to. Lahat kung sino ang Diyos, ano yung ginawa niya. But then, the command for worship is corporate. Hindi lang personal yung worship, but corporate worship. Kasi yung ina-address na dito ay yung Israel. Ang sabi ng verse 7, He made known His ways unto Moses, His acts unto the children of Israel. And then pinakita niya kung sino yung Diyos sa Israel. Kaya yung command is corporate. Hindi lang personal na na-experience natin yung blessings, but then corporately, sabi nga ng lesson natin kanina, the church is called what? The New Israel. Yung pagtawag sa Israel na chosen nation, now ina-apply na sa church. Kaya ang church dapat corporately nagwo-worship.
Hindi ko makalimutan to na preaching ni Pastor Caparos, AJ Caparos. The church should worship the Lord because what is greater than the creation of the world is the creation of the church. What is greater than the creation of the world? Us. We are the new creation. Individually and corporately, the church is the new creation of God. And then the command for worship is universal. Verse 20 and 21. Bless the Lord, ye His angels, that excel in His strength, that do His commandments, hearkening unto the voice of His word. See, pati angels, kinukuman ni David. Kasi ang purpose talaga ng creation ng angels ay to worship God. That's why in Hebrews chapter 1, pinapakita yung superiority ni Christ. Kanino bang angel sinabi ito? Sabi ng pastor ng Hebrews, kay Kristo lang. Kasi ang purpose ng angels is to minister to Christ and to minister sa mga heirs of salvation. Kaya sabi nga nila, ang bawat believer, meron din tayong guardian angel. Baka naman mag-pray kayo sa guardian angel, May guardian angel pala ako. Nung bata ako, dahil syempre, hindi naman relihiyoso rin ako nung bata, naririnig mo yung, may guardian angel ba mga baby? Mga bata? Di syempre, as an elementary, niniwala ako na may guardian angel ako. Nag-pray naman ako sa guardian angel ko. Gawin mo akong makapangyarihan. Ang bihira talagang LA to, kung ano-ano pinagpe-pray. Hindi po porket may angel na nakabantay sa atin, hindi natin alam kung paano siya nagbabantay, dadasalan nyo na siya. Si John, sa ending ng Revelation, nakita niya yung angel. Kinausap siya ng angel, tapos anong ginawa ni John? Nag-worship siya, nag-fall down and worship siya. Sinasamba niya yung angel. Sabi ng angel sa kanya, huwag akong sambahin mo, tumayo ka. Lingkod lang din ako. Kapareho kitang lingkod. Isa lang ang sasambahin natin. So see, sobrang ganda ng anghel. Napa-worship itong si John. Pero nirebuke siya, John, not me. Christ. So again, even angels are commanded to worship. Verse 22, bless the Lord, all His works in all places of His dominion. Even the whole creation worship God. Ayoko nang banggitin yung palaka. Basahin niyo na lang si John Piper. Pastor, sumasamba ba ang puno? Sumasamba ba sila? Yes, they worship Him. And you know, the beauty of creation, hindi kasi natin sila nakakausap Pwede niyong kausapin pag nasisiraan na kayo ng bait. May nag-aaral ngayon, na pag-aaral, hindi ko alam tungkol sa, hindi ko alam kung mais. Hindi ko alam, agree, ateng, mga pinag-aaralan na to, di ba? May mga ginagamit sila na equipment ngayon sa Amerika na kapag nagpapatugtog sila, mas dumadami yung bunga ng mais. Something like that. May pag-aaral lang ginagawang ganun. Sorry, hindi na ako nagkaroon ng interest sa agri. Pero may ganung pag-aaral, nag-uusap ang mga creation at tinatry ng intindihin ng tao. Pambihira. Paano makakausap yung mais? Dumami ka na. Well, anyway, creation worship God. Sa end times, hindi pa natin nakikita, pero the whole creation will worship. Ano yung nakita ni Isaiah and even Ezekiel? Na makakalaro mo na yung leon? Imagine mo yung kalaro mo yung leon, takot na takot ka nga ngayon, pumunta ka dyan sa bigan, di ba? Hindi mo mahawakan pabuntot-buntot ka lang na ganun Pero in the future, kalaro mo leon. Can you imagine that? Well, huwag na maglaro isipan natin. Ang gusto ko lang ma-encourage kayo sa worship.
Even the whole creation worship God. Kahit daw po yung isang bulaklak na hindi napapansin ng sangkatauhan para purihin siyang napakagandang bulaklak. Pero nawo-worship niya ang Diyos. You know why? Because God placed yung halaman na yon or yung flower na yon and God sees it and that is enough. Ano yung ibig sabihin? Kung saan kanilagay ng Panginoon, worship God. It does not matter kung napupuri ka o hindi kasi ang papuri hindi naman sa'yo. Ang mahalaga, sambahin mo siya kasi nakikita ng Diyos yung ginagawa mo para sa Kanya. Inapura ko lahat. It's personal, it's corporate, it's universal. But then, may 2 points ako na gusto kong saluhin nyo. 3 points yun ng text natin. Pero yung start and then yung ending niya, na sinabi niya, bless the Lord, O my soul, sabi niya sa umpisa. And then pagdating niya sa huli, sabi niya ulit, matapos niyang i-command yung angels, matapos niyang i-command yung Israel, matapos niyang i-command yung whole creation, bumalik siya sa kanyang sarili. Sabi niya, bless the Lord, O my soul. Ano po gusto kong ipakita sa atin dito? Sometimes when we worship, kumukuha tayo ng encouragement sa ibang tao. Or when we worship, kalakas ng loob nating mag-utos sa ibang tao. Pero nakakalimutan natin na lagi nating tingnan yung sarili natin kung paano tayo mag-worship. Kaya sa kabila ng kinukumand ni David, yung angels, yung whole creation, yung Israel, bumalik siya sa kanyang sarili at sinabi niya, it's you. My soul, bless the Lord. Huwag na po tayong tumingin sa ibang tao kung paano sila mag-worship para ma-encourage tayong mag-worship. Balikan mo lagi yung sarili mo. Ano bang ginawa ng Diyos sa'yo? May ginawa ba siya sa'yo? Naligtas ka ba talaga? Kung naligtas ka, bakit titingin ka pa sa iba? Kung pinagpala ka ng Diyos, bakit kailangan mo pa ba yung iba? Sapat na kung sino ang Diyos at yung ginawa ng Diyos para sa'yo, para mag-worship ka. Tapos titingin ka pa sa iba. Kasi wala na si pastor, hindi na ako mag-worship. So Sunday, promise, hindi na ako mag-church. Promise, starting Sunday, hindi na ako attend ng Sunday school. Si Brother Alvin teacher, ayoko. Tapos sino mag-preach? Wala si pastor, ayoko na. Tapos sino wino-worship mo? Ako ba nagligtas sa'yo? Ako ba nagbigay ng pagpapala sa'yo? Ako ba ang object ng worship dito? Kung si God, then it's God. Kahit mawala ako sa mundong ito, you should worship God. Di naman ako ang center ng universe. So yun yung gusto kong makatch ninyo first. Personal yung worship mo. Kasi pinagpala ka ng Diyos. Biniyayaan ka ng Diyos. Niligtas ka ng Diyos. At dinala ka niya sa church na to. So mawala man ng church, at least nandiyan ka. Nandiyan ka pa rin. Sige, tanggalin mo ang Diyos sa buhay mo ngayon. Sa palagay mo, andito ka kaya ngayon at taglay mo kaya yung mga taglay mo ngayon. Kasi kung totoong bigay ng Diyos ang lahat sa'yo, kung totoong naniniwala ka na Diyos ang nagbigay sa'yo niyan, pinagpala ka talaga ng Diyos, niligtas ka niya at binayaan ka niya ng maraming material na bagay. At kung Diyos talaga nagbigay sa'yo niyan, kaya mo ba siyang i-prioritize? Minsan natatakot tayo. Kasi paano nga kung linggo ngayon, paano nga? Di ba? May alala tayo Takot tayo So therefore,
kung sinasabi natin galing lahat sa Diyos at nag-aalala tayo na kapag may ginawa ka ng linggo, hindi mangyayari yung gusto mo, hindi ka naniniwala talaga sa Diyos. Logically. Pastor, paano kung sa counseling na pinapagawa ng asawa ko, kung dumating yung temptation na yun, na tinatawag ka ng sanlibutan to do things instead of worship, try to entertain the idea. Ma-curious ka. Bakit dumadating tong tukso na to? Anong mangyayari? Harapin mo. Huwag ka agad matakot. Harapin mo siya. Labanan mo yung temptation na yan. Huwag ka agad mag-ibin, hindi ako magsisimba kasi trabaho ko, kasi ganito ko. No, try to entertain. I will fight you no matter what. I will worship. Diyos ang may control, tandaan niyo. Panahon na para i-exercise niyo yung faith. Then yung makikita, does God really care? Nagki-care ba siya sa akin? Yes, of course. Namatay siya para sa'yo, magdududa ka pa. Ba't ka magdududa pa? Namatay siya para sa'yo. Binigay niya na yung buhay niya para sa'yo. Pagdududahan mo pa, t-shirt lang. Pagdududahan mo pa, 10,000 lang. Ba't ka magdududa? Of course, God loves you. Second, I want you to know is this. You know that gospel exists because worship doesn't. Ulitin ko, I want you to think about it. The gospel exists because worship doesn't. It means it is impossible to worship God without the gospel. Kaya inuutusan tayo ng Panginoon, go ye into all the world and teach all nations. Teach the gospel. Why? Because worship does not exist. Nasaan kayo ngayon kung di nyo narinig yung gospel? Are you worshiping God? No. Nasa false religion tayo and maybe worshiping God by rituals. But not in a spiritual way. Because magiging makatotohanan lang yung worship kapag nandyan yung gospel. Na itatransform ka ng gospel. Isa-save ka ng gospel. And matatransform ang worship because of the gospel. Jesus died and rose again so that matransform yung worship natin, maibalik yung relationship natin sa Diyos. Religion cannot do that. Religion can do rituals, but not the gospel. Gospel is different. Gospel builds relationships. Gospel transforms a person. Kriminal nga, binago ng Diyos, ikaw pa. Pumatay ka na ba ng tao? Sige, pumatay ka muna, babaguhin ka rin ni Lord. Gospel lang talaga katapat eh. Kaya nakakapagtaka, madaming yumakap sa gospel, di nagbago buhay. Naku po, palaisipan sa akin yun eh. Yakap mo gospel, ang tagal na. May 10 taong ka ng Kristiyano ka mo. Hanggang ngayon, di mo pa rin mabigay yung buong worship. Sige, mag-isip ka mabuti. Niligtas ka, 10 taon na, pero lagi kang late. Di ka nagwo-worship ng maayos. Wala kang ginagawa sa church. Ayaw magpagamit. Ano? Religion na lang talaga tayo? We need to reform our worship. We are in a reformed church that needs reformed worship. Constantly reforming. Kasi yung gospel, tinatransform tayo. Hindi tayo ginagawang kulto. Hindi tayo ginagawang ritual. Kaya mga kapatid, it's time
to wake up. Kung talagang tinanggap mo si Kristo at may ginawa sa sayong bago, why? Why are you not serving Him? Why are you not worshiping Him? Bakit di mo binibigay yung best mo? Ba't di mo binibigay yung buong sarili mo sa Kanya? At hinihintay mo pa rin, sana kausapin na ako ni Pastor para encourage na ako mag-worship. Sapat na po yung preaching. If you want to worship, worship Him. Kaya yung whole message of this psalm is this: the blessed of God should worship God. Hindi naman inuutusan ni David yung mga hindi pinagpala. Napansin nyo ba? Kayo ng mga hindi pinagpala ng Diyos, worship Him. Hindi. Sinabi niya, kayo ng mga pinatawad, kayo ng mga tinubos, kayo ng mga pinagaling, kayo na kinrown ng Panginoon, kayo lahat na tinubos ng Panginoon, kayo na pinagpakitaan ng Panginoon, kayo na minahal ng Panginoon, kayo na kinaawaan ng Panginoon, etc., etc. The whole chapter is all about kung sino ang Diyos, anong ginawa ng Diyos. Inuutusan ko kayo, mag-worship kayo, and if not, sabi niya, bless the Lord, O my soul, kasi ako, pinagpala ako, I will worship Him. Kung di ka pinagpala, get out. This whole psalm is all about those who are blessed by God. And if you are blessed, you should bless God. Let's pray. Lord, napakadaming pagpapalang hindi mabibilang sa salmo na to. May hindi sapat yung mga salita na love, compassion, mercy, grace. You are indescribable sa mga salita namin, Lord. And innumerable yung blessings na meron kami sa inyo. Kaya Lord, nakakalungkot na ang sinusukli namin sa inyo ay kapiranggot. Hindi namin mabigay yung buong sarili namin. Hindi namin mabigay yung best namin. Puro leftovers. Ang dami naming priority kaysa ikaw. Lahat naman ng blessing sa'yo galing. Kaya Lord, sorry. Pati po forgiveness, hindi kayo magsasawang ibigay sa amin. Kahit inaabuso na namin yung grace minsan, basta humingi kami ng tawad, you are always ready to forgive. I'm sorry. I'm sorry, Lord. We are sorry sa aming unfaithfulness, immaturity, our neglect. Kaya Lord, open our eyes, our hearts. Nawa yung truth ng psalm na ito ay maisapamuhay po namin. In Jesus' name, Amen.